Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Pagbalik ni Robin sa silid ay binungarang kagad siya ng balita ng asawang si Mariela. Base sa ilatya ng mukha ng morenang babae ay mukhang maganda ang balita. Nakangiti kasi yun sa kanya matapos sumalik sa labi. Oh, ang saya mo yata ngayon, mahal. Anong meron? Walaan mo. Inay ko po. Ginawa pa ako manghuhula. Sige na kasi. Walaan mo na to kang killjoy dyan, mahal. Okay, sige na. Hulaan ko na. Buntis ka na naman, tama? Pasensya na pero hindi eh. Huwag mo na nga muna sa akin ipaalala yan. Ikaw naman. Sorry. Yun lang kasi naisip ko eh. Sasaya ba naman ang mukha mong yan? Yung kagad ang naisip ko, mahal. Ano nga ba kasi yung magandang balita na yan? Sabihin mo na sa akin. Ito na nga. Isasama tayo nila, ma'am at sir, sa bakasyon nila sa probinsya. Parang higit 1 buwan yata tayo ron eh. Oh, ano naman maganda sa balitang yun, mahal? Ang killjoy mo talaga, mahal. Kahit kailan ka talaga, oh. Nakakawala ka tuloy na excitement eh. Napakamot na lang sa ulo si Robin habang nilalambing si Mariela. Nagpakipot-kipot pa kunwari ang babae pero sa huli ay napatalima rin naman matapos kilikilitin sa tagiliran ng moreno at matipuno niyang asawa. Pagkatapos noon ay nauwi sila sa harutan sa kama hanggang sa natigilan rin matapos sumilip ang 10 taong gulang na si Bimboy sa pintong nakauwang. Ang nasabing bata ay ang bunsong anak ng mag-asawang batalyon na pinagsisilbihan nila. Ang 2 pang kapatid ni Bimboy ay si Julia, pangalawa sa magkakapatid at si Gerald na siyang panganay. Tumayo si Aling Mariela at pansamantalang hinawi ang asawa na napunta sa sulok ng kama. Lalapitan niya sana ang alaga pero nauna na yung pumasok kaya naupo na lang siya sa kama. Oh, bakit Bimboy? May kailangan ka ba, nak? Sorry po si Istorbo, Yaya Ella at Yaya Obin. Nagugutom na po kasi ako eh. Pwede na po ba ako kumain? Ay, oo naman, nak. Hala, tara sa kusina at ipagsasando kita. Luto na naman ang para sa hapunan eh. Tatawagin ko na rin ang ate at kuya mo, baka nagugutom na rin sila. Salamat po. Paglabas ng dalawa ay naiwang nakahiga si Robin sa kama hanggang sa mapatingin siya sa bumbilya ng kwarto nila. Inisip niya rin kasi ang sinabi ng asawa dahil kahit papaano ay makakalayo-layo naman silang mag-asawa. Medyo iba kasi ang ambiance sa bahay ng kanyang amo nitong mga nakalipas na linggo dahil sa sunod-sunod na problema ni Ginoong Rostom. Bakit nga kaya kami magpupunta sa probinsya? Parang ito yung unang beses na nabanggit ang pag-uwi nila sa probinsya. Ano kaya nangyari? Hindi ko pa natanong si Mariel kanina. Wala rin namang sinabi sa akin si Sir Rostom. Siguro, papatawag naman kami ng mga yun kapag sasabihan na kami kung kailan kami aalis. Bumangon na rin siya saka lumabas ng kwarto pagkatapos yung sabihin. Naabutan niya sa kusina ang asawa kasamang 3 anak ng kanilang amo na si Gerald, Julia at Bimboy. Sasabay na sana siya na mag-ring ang kanyang cellphone. Pagkarehistro ng pangalan ni Ginoong Rostom ay dali-dali niyang sinagot ang tawag mula sa kabilang linya. Hello sir, good morning po. Robin, may ginagawa ka ba ngayon? Oh, wala naman sir. Pag-aapunan lang sana. Magpapasundo na po ba kayo sir? Oo, sana eh. Pero pagtapos mo na kumain, puntahan mo kami dito sa fast food na malapit sa Sabungan. Alam mo na yun, di ba? Oo sir. Sige, bibilisan ko lang kumain. Okay. Balita mo kaagad ako ha, pagpapunta ka na. Okay sir. Nagmadali na nga kagad siya sa pagkain at nang matapos ay kinuha kagad niya ang susi ng van at sinundo na ang kanyang amo.
Makalipas ang kalahating oras, pagdating sa nasabing lugar, papasok na sana siya sa fast food chain nang makita niya sa parking area ang mag-asawang amo na tila nagtatalo. Hindi kagad siya nagpakita sa mga yun. Pasimple muna siyang nakinig sa usapan dahil nakita niyang umiiyak si Ginang Carmina. Huwag ka mag-iskandalo rito, Carmina. Nakakaya oh. Dami nang tumitingin sa atin eh. Kung ano man yung nakita mong yung kanina, malayong malayo yun sa naisip mo. Natural lang na napakitunguhan ko ng maayos yung babaeng yun. Kasi dahil lang sa laro at wala nang ibang pakahulugan. Rico, anak ng teting. Isa pang palo mo, makakatikim ka na talaga sa akin ha. Mas lalong napahagulgol si Ginang Carmina kaya napailing na lang si Robin habang pinagmamasdan ng mga amo. Napabuntong hininga na rin siya at naghintay na lang na matapos ang pagtatalo ng mag-asawa. Babae na naman siguro yung pinag-aawayan nila. Ay nako, si Sir talaga oh. Kung di babae ang bisyo, sugal naman at alak. Apaw na sa bisyo kaya minamalas sa negosyo eh. Ay nako, mabuti na lang pala hindi ako nagpark dito sa tapat ng fast food. Natigilan na siya nang maramdaman ang cellphone sa bulsa na nag-vibrate. Pagtingin niya sa among lalaki ay tinatawagan na pala siya, kaya dali-dali niyang sinagot ang tawag at sinabing nasa tapat na siya ng sabungan. Pagka-drop call ay dali-dali siyang nagtungo sa sasakyan at minaneho kagad yun papunta sa kinaroroonan ng mga amo. Pagdating doon ay tila okay si Ginang Carmina pero halata sa mata ng Ginang nakatatapos lang umiyak. Sumakay agad ang mag-asawa na parang walang nangyari, kaya nagbiyahe na kagad si Robin pabalik sa magarang bahay. Nang makauwi na sila, ay pumasok kagad ang mga amo niya sa loob. Chinecheck lang niya saglit ang sasakyan at pagkatapos ay nagtungo na rin siya sa silid nilang mag-asawa. Katatapos lang ni Mariel magbanlaw ng katawan nang maabutan niya yon. Kaya pasimple siyang gumisi at saka naman dumiskarte. Nang nasa kasarapan na sila, ay naantala na naman ng dalawa dahil muling sumulpot si Bimboy na nakadabit na ng pantulog. Nagulat pa nga si Mariela dahil nung akala niya ay kung sino ang biglang nagbukas ng pinto. Mabuti na lang talaga ay hindi pa siya nagtatanggal ng tapis sa katawan. Dahil kung nagkataon ay baka makita sila ng batang lalaki sa kanilang kamunduhan. Napaungo tuloy si Robin ng pasimple sa kahubilata na lang sa kama habang pinagmamasdan ng dalawa. Oh, Bimboy, na, di ba sabi ko naman sa iyo na kakato ka muna bago ka pumasok? Sorry po, Yaya Ella, Yaya Obin. Natatakot kasi ako sa kwarto ko eh. Pwede po bang samahan mo muna ako doon hanggang makatulog ako, Yaya? Oh, bakit ka naman natatakot? Laki-laki mo na. Dapat di ka na natatakot sa dilim, Bimboy eh. Diba, sabi ko naman sa'yo na malaki ka na at ang tunay na lalaki, hindi dapat natatakot sa dilim. Hindi naman po ako natatakot sa dilim, Yaya Obin. Natatakot ako rin sa parang gagambang halimaw. Nag-iwan na naman po siya ng sapot-sapot sa ilalim ng kama ko. Ito po oh. Pinagmasdan ng mag-asawang kasambahay ang hawak ng batang lalaki. Nang kunin yun ni Robin at tawakan ay nasiguro niyang sapot nga yun ng gagamba, pero mas matigas at matibay kumpara sa mga ordinaryo. Napatingin tuloy siya sa asawa na napapakibit balikat lang. Nito kasing mga nakalipas na buwan ay palagi na lang inirereklamo sa kanila ni Bimboy ang tungkol sa nasabing halimaw na gagamba. Madalas nga raw yung nag-iiwan ng mga sapot-sapot sa iba't ibang parte ng katawan ng batang lalaki. At minsan na nga rin nakita ni Mariela ang nasabing sapot sa loob naman mismo ng aparador. Sige na mahal, samaman na muna si Bimboy hanggang sa makatulog siya. Okay, magbibis lang ako naka. Nang makapagbihis na ang ginang ay kaagad niyang sinamahan ng pinakabatang alaga sa silid noon. Naiwan naman si Robin na nakahilata sa kama habang nakatingin sa kisame. Naiisip niya kasi ang nakita kaninang pag-aaway ng kanyang mga amo. Napabuntong hininga siya at nakaramdam ng pagkaawa kay Ginang Carmina.
Grabe yung iyak ni Ma'am kanina. Halatang matindi ngayon ang ginawa ni Sir ah. Napasandal siya sa pinakadulo hanggang sa makatulog na nga ng mahimbing. 12:00 ng hating gabi, napamulagat si Robin matapos makarinig ng kalansing sa bandang kusina. Pagbangon ay nakita niyang natutulog na ng mahimbing ang asawa, kaya siya na lang ang sumilip doon. Pagkalabas ng kwarto nila ay madilim ang paligid kaya hinanap niya kagad ang switch ng ilaw sa kusina. Pero bago pa niya makita yon, ay meron na siyang naaninagan na mapupulang mga mata. Makakahilera yon na tigit sa 8 ang dami. Napakusot pa siya ng mata sa pag-aakalang namamalikmata lang. Pero nang kumurap-kurap yun ay napatras siya. Nang mapadikit sa gilid ng pintuan ay biglang gumalaw ang mga nasabing makakadikit na mata. Doon ay nakita niya ang anino ng mga paa na parang gagamba. Mabilis yung gumapang palabas sa bintana ng kusina na nakabukas. Nagulat siya at nawala ang antok, parang nga siyang nakakita ng gagambang kasing laki ng tao. Katulad ng sinasabi ni Bimboy. Ha? Gagamba yun? Sapagkat mula mismo sa bintanang nilustan kanina ng malagagambang nilalang ay may sapot na magkakasunod na bumulusok papunta sa kanya. Natamaan siya sa iba't ibang parte ng katawan hanggang pati sa bibig kaya hindi na niya nagawang makasigaw. Sinubukan niya rin kumawala gamit ang matipunong pangangatawan pero hindi yun umubra. At ilang saglit pa nga, nakita niyang mula sa bintana na muling bumalik ang nasabing malagagambang nilalang at bigla siya nitong nilundagan. Napabalikwas ng bangon si Robin dahil sa tapik ng kanyang asawa. Paglinga-linga sa paligid ay napansin niyang nasa kwarto pala siya at natutulog, kaya nakahinga siya na maluwag. Ay nako, panaginip lang pala. Mahal, bangon ka dyan. Kakausapin tayo ni Ma'am at Sir. Nandun sila sa kusina. Sumunod ka na ron, ha? Ha? Sige mahal. Salamat ha. Paglabas ni Mariel ay kagad ngang nag-ayos ng sarili ang lalaki. Hindi muna niya iniligpit ang kama dahil mukhang importante ang sasabihin ng mag-asawa nilang amo. Pagharap niya sa salamin, habang nag-ayos ng buhok, ay napansin nga niya ang ilang puting himulmol sa mga damit niya. Nang hawakan ng mga ito ay nagulat siya nang makita ang piraso ng mga sapot. Nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang nangyari kaninang madaling araw. Naisip niyang ang malagagambang nilalang at nagulat siya nang biglang tapikin ni Bimboy na bigla na naman pumasok sa silid. Uy, anak ng tokwa naman oh. Bimboy naman! Di ba sinabihan ka na nga ni Yaya Ella mo na wag basta-basta papasok sa kwarto ng ibang tao? May mga sapot-sapot ka rin po, Yayo. Kaya po pala walang nanggulong higanting gagamba sa kwarto ko kagabi. Pagkasabi yun ay tumakbo na ang batang lalaki palabas ng silid. Naiwan namang nagugulumihanan si Robin at napapaisip. Bumalik lang siya sa wisyo nang tawagin na ulit ni Mariela ang pangalan niya. Isinantabi na muna niya ang mga naiisip at nagtungo na sa kusina para makausap ang mga amo. Tinalakay nga nila ang pag-uwi sa probinsya ngayong darating na linggo. Namatay na kasi si Doña Gorgonia Batalyon, ang nanay ni Ginoong Rostum. Ito ang unang pagkakataon na binanggit sa kanila ng Ginoo ang tungkol sa kanyang ina. Kaya medyo nagulat din ang mag-asawa. Pagkatapos ng mga pag-uusap ay bumalik na nga sa gawaing bahay si Aling Mariela, habang si Robin naman ay sinamahan na ang mag-asawa niyang amo sa aasikasuhin ng mga ito para sa pag-uwi. May ilang papeles din sila kasing mga aasikasuhin para sa lamay at paglilibing ng nasabing donya. At sa pagkakarinig nga ni Robin, si Ginoong Rostum na kaisa-isang anak ang magmamana ng malawak na maisan ng kanilang pamilya. Pag-uwi ng bahay ay naikwento niya kagad to sa asawa na nagulat din sa nalaman. Mayaman pala talaga si Sir, no, mahal? Akala ko, yumaman na lang siya sa pagninegosyo. Yun nga din ang alam ko eh. Sa tagal natin dito, ngayon lang natin nalaman na meron pala siyang maisan sa probinsya. Tagapagmana pala siya.
Biruin mo, doon niya yung tawag sa nanay niya. Oo nga, pero ma-pride rin ng amo natin no? Talagang sinalban niya ang negosyo sa sarili niyang mga kamay at walang tulong ng nanay niya. Napaismid na lang si Robin sa mga sinasabi ng asawa. Alam niya kasi ang mga galawan ng lalaking amo na hindi niya lang din sinasabi sa asawa. Ayaw niya kasing maging mityayo ng gulo at maging dahilan para matanggal pa sila. Oh, bakit tatahimik ka dyan, mahal? Wala naman. Naisip ko lang kung gaano kaya talaga kayaman ng pamilya Batalyon, no? Malamang mayaman talaga. Mukha nga eh. O siya, patulog na tayo. Maga pa akong gigising kasi i-check ko yung sasakyan dahil aalis kami ulit ng alas 7 ng umaga. Hindi pa tapos ang pag-aasikaso ng mga papeles ng mga amo natin eh. Habang nakaiga ay marami-rami pa silang napag-usapan hanggang sa sabay na nga silang nakatulog. At katulad ng nangyari nung nakaraan, ay naalimpungatan na naman si Robin ng mga bandang 1:30 na madaling araw. May naririnig na naman siyang ingay sa labas, sa bandang kusina. Kaya marahan siyang tumayo at binuksan ang pinto ng silid. Sumilip siya roon pero wala naman siyang nakitang kahit na sino. Nakahinga siya ng maluwag at nang isasara na ang pinto ay bigla namang sumulpot si Bimboy dahilan para mapatras siya gawa ng pagkagulat. Mabuti na lang ay hindi nagising si Mariela dahil medyo may kalakasan ang naging pagsigaw niya. Bimboy naman! Sorry po, Yayo Obin. Nauuwaw kasi ako eh. Huli ka na, sasamahan kita. Pagdating nila sa kusina ay kagad binuksan ng matipunong lalaki ang switch ng ilaw. Pinainom niya kagad ang batang lalaki bago yun ihatid sa silid nito. Oh, di na kita sasamahan hanggang makatulog ka ha. Huwag ka matakot sa dilim. Hindi naman po ako takot. Kasi wala na po yung gagamba sa kwarto ko. Hindi na po ako yung kinukulit niya kundi kayo po, Yayo Obin. Pagsara ng batang lalaki ng pinto ng silid, sa hindi malamang dahilan ay nangilabot ng gusto ang katawan ni Robin kaya pasimple siyang napayakap sa sarili. Paglingon niya sa likuran, nang makitang madilim ang paligid ay nagmadali siya sa paglalakad hanggang sa makarating sa tapat ng kanilang kwarto. Nang bubuksan na niya ang pinto, ay nagulat siya dahil may nakitang hibla ng sapot sa tapat mismo ng pintuan. Napapakunot ng noon niya yung dinampot saka nagpalinga-linga sa paligid bago pumasok sa kwarto at magkandado ng pinto. Napakamot siya sa ulo dahil hindi niya rin maintindihan kung bakit siya natatakot ng ganun. Ano ba yan, Robin? Natatakot kasi sinasabi ng isang bata. Ang laki-laki ng katawan mo. Saka hindi naman yung totoo eh. Guni-gunit panaginip mo lang yung halimaw na gagamba. Mahal, ba't nandiyan ka pa? Matulog ka na at maaga pa kayong aalis ni Mama at Sir. Tara na rito at wala akong kayakap po. Napatango na lamang ang matipunong lalaki bago tabihan ng asawa at matulog na rin na mahimbing. Makalipas ang ilang araw, nagbiyahe na nga sila gamit ang sasakyan. Naisipan kasi ng mag-asawang batalyon na sumakay na lang ng Roro para mas makatipid sila sa biyahe. Alam na rin naman ni Robin ang totoong dahilan kung bakit napili yun ng mga amo. Alam niya kasi ang kagipitan ngayong nangyayari lalo na sa negosyo ni Ginoong Rustom. Higit 24 oras din ang naging biyahe sa barko at pagbaba nila sa daungan ay nagbiyahe pa sila ng higit 6 na oras. Pagdating sa isang bayan ay huminto saglit ang sasakyan para makapagtanong-tanong si Ginoong Rustom. Sa tagal ng panahon kasi ay hindi na niya matandaan ang daan papunta sa kanilang lupain. Lalo na ngayon at marami nang nagbago sa bayan. Ang dating palatandaang tulay ay wala na roon, kaya hindi na niya alam kung saan sila pupunta. Pagparada nila sa tapat ng simbahan ay nagtanong kagad ang Ginoo sa magamang nagtitinda ng mga hinabing bag at kung ano-ano pang souvenirs. Walang galang na ho. Itatanong ko lang sana kung nasaan na yung dating tulay paglampas doon sa simbahan. Papunta kasi kami sa maisa ng mga batalyon eh. Napansin kagad ni Robin ang reaksyon ng mukha ng lalaking napagtanungan ni Ginoong Rustom.
Halata sa itsura noon ang pagkabigla at pagkatakot, pero itinuro pa rin naman sa kanila ang daan. Bago umalis, ay narinig pa nga niya ang lalaki na nagsasalita ng mga bagay patungkol sa nasabing maisan. Dahil doon ay napabulong na lang sa sarili ang matipunong lalaki habang ang atensyon ay nasa kalsadang tinatahak. Bakit kaya parang takang-taka yung tinderong yun sa maisan ng mga batalyon? Tsaka, ano yung sinasabi niya kanina na sigurado ba talaga kami na pupunta kami sa lugar na yon? Para naman siyang nananakot na ewan. Dahil pasado 4:30 na ng hapon, bago lumabas ng nasabing bayan ay nagpasya muna silang magmerienda sa isang simple at lokal na restaurant. Ayon na rin kasi kay Ginoong Rostum, kapag nasa bayan na sila, ay aabutin pa ng lagpas 1 oras ang biyahe bago tuluyang marating ang maisan at ang bahay ni Doña Gorgonya Batalyon. Dahil nauna nang natapos si Robin, lumabas muna siya at naghintay sa parking area. Hindi sinasadyang mapakinggan niya ang pag-uusap ng ilang taga roon na patungkol sa isang bagay. Hindi na nga sana niya papansinin, pero nabanggit ang maisa ng batalyon kaya pasimple siyang nakinig. Base sa napakinggan niya, ay tila iniilagan nga raw ang nasabing maisan, lalo na ngayong patay na si Doña Gorgonya Batalyon. Sa kabilang banda, ay nagtaka ang matipunong lalaki dahil ang sabi ng amo niya ay malayo pa sa bayan ng nasabing maisan. Grabe talaga rito sa probinsya, oh. Kahit pala gaano kakalayo, kilala ka pa rin. Sikat pala talaga ang pamilya Batalyon. Pero, bakit nga kaya iniiwasan yung maisan na yun? Naantala na si Robin sa pasimpleng pakikiusyoso dahil nagdatingan na ang buong pamilya. Nagtuloy-tuloy na nga sila ng biyahe hanggang sa wakas ay nakahinga na ng maluwag ang tsoper sapagkat inabot man ng maghahating gabi ay payapa naman silang nakarating sa maisan ng mga batalyon. Namangha ang mag-asawang kasambahay pagkakita nila sa nasabing maisan. Tama nga ang narinig kanina ni Robin na ayon sa mga taong nagkukwentuhan kanina sa bayan, ay ang maisa ng pamilya Batalyon daw ang pinakamalaki sa probinsya. Ang laki nga ng lupain nila. Mukhang hindi na matutuloy ang pagpapalis sa aming mag-asawa. Swerte pa rin talaga ng amo ko kahit mabisyo. Nasabi yun ni Robin dahil narinig niya nga lang nung isang gabi ang plano ng mga amo nila na bitiwan na silang mag-asawang kasambahay. Sa totoo lang kasi talaga, ay malaki na ang nalugi sa negosyo ni Ginoong Rostum dahil sa sugal, alak at babae. Si Mariela na lang ang pinakamatagal at natitirang kasambahay, habang si Robin naman ang natitirang personal na driver ng pamilya. Nagtiyaga at nanatili ang mag-asawa sa kabila ng hindi kalakihang sahod dahil naging pamilya na rin naman ang turing sa kanila ng buong mag-anak. Simula rin kasi sa panganay hanggang sa bunsong anak ng mag-asawang batalyon ay si Mariela na ang naging tagapangalaga. Dahil binata na si Gerald, ang panganay na anak at dalaga na naman si Julia na pangalawang anak, kaya nakatuna si Aling Mariela sa bunsong si Bimboy. Habang iniisip yun ni Robin ay naawa siya sa asawa. Kung sakaling ang mapapalis sila, sigurado kasing malulungkot si Mariela ng gusto, lalo na at anak na talaga ang turing nila sa 3 anak ng kanilang amo. Hindi pa rin kasi sila nabibiyayaan ng anak hanggang sa edad nila ngayon na 40 anyos. Kaya sa 3 anak ng amo na lang ng babae ibinuhos ang lahat. Napabuntong hininga matipunong lalaki matapos yung maisip hanggang sa mapansin siya ng asawa na nasa tabinan niya pala. Uy, ano binubulong-bulong mo dyan, mahal? At napapabuntong hininga ka pa, ha? Ha? Oh, wala naman, mahal. Nagmamasid-masid lang ako. Ang ganda kasi ng lugar kahit gabi. O siya, tulungan mo na muna kami sa pagkuha ng iba't ibang gamit. Mamaya ka na magsentimiento dyan. Sige, mahal. Ako nang bahala sa ibang gamit. Tingnan mo na lang si Bimboy. Nagtatatakbo na. Diyos ko po, Mariosep. Oy, Bimboy! Magdahan-dahan kang ang bata ka!
Pagagalitan ka pa ng mama mo niyan kapag nadapa ka, sige! Hinabol na nga ni Mariela ang kanyang alaga habang si Robin naman ay napapangiti lang sa kanila. Para kasing mag-anak sila kung titingnan at ganun din talaga ang naiisip niya. Maya-maya pa, nang maayos na niya ang lahat ng mga gamit ay bumalik siya sa van para magpahinga. Pumasok na kasi ang lahat sa loob. Dahil dediretsyong mag-anak sa maliit na kapilya ng batalyon kung saan nakaburol si Doña Grogonia. Pinasusunod din siya ng asawa pero mas pinili niya munang manatili roon dahil wala naman na siyang gagawin. Naupo siya sa driver's seat para umidlip kaya lang ay dahil nasa bukirin sila at napapaligiran ng mga mais, kaya hindi rin siya nakatulog kaagad. Lamok naman pala dito. Napatapik-tapik pa siya sa hita para maitaboy ang mga insekto. Bukod sa mga lamok, ay nakakatulig din ang ingay ng mga kuliglig kaya naisipan na lang ng matipunong driver na lumabas saglit ng sasakyan para magsigarilyo. Makapagyosi na nga lang muna. Hindi pa naman siguro lalabas yung asawa ko. Mamaya na ako papasok sa loob. Doon na ako matutulog dahil masyado palang malamok dito. Saka siya sumilip sa pintuan ng magarang bahay ng mga batalyon. Pagkalaon ay binunot niya na ang lighter at saka sinindyahan ng sigarilyong hawak. Habang umitit ang yosi ay nilibot niya ng tingin ng maisang nadidiligan ng liwanag ng buwan. Bukod sa may ingay na kuliglig, ay mapayapa ang lugar kaya napabuntong hininga siya matapos ibuga ang usok. In fairness nakaka-relax talaga sa lugar na to Malayo sa laso ng polusyon, ingay ng syudad at kaguluhan. Pero bakit mas pinili ni Sir Rostom na umalis kaysa maglagi rito? Mayaman naman sila at malawak ang lupain Ay nako, ang wiwirdo rin talaga ng mga mayayaman. Matapos sabihin niyo ni Robin ay napatingin sa sigarilyo na parang nakukonsensya. Pakiramdam niya kasi ay parang dinudumihan niya ang napakalinis na hangin. Dahil doon ay pinitik niya ito kaagad sa lupa at saka tinapak-tapakan hanggang sa maupos ang baga. Pagkalaon ay napaharap siya sa magarang bahay dahilan para mas makita niya ang kabuuan nito sa ilalim ng nagniningning na liwanag ng buwan. Doon napansin na matipunong binata na kahit magara ay halatang luma na ang nasabing bahay. Parang mansyon sa laki pero parang pinamumugaran na ng mga multo. Sayang na talaga. Pinagmasdan niya sa kabilang dulo ng lupain ang maningning na liwanag mula sa kapilya. Pinakinggan niya rin ang bulungan ng mga taong nakikiramay doon na hindi niya naman maintindihan. At habang nagmumuni-muni, ay biglang umihip ang hangin at nang dumampi na ito sa balat ni Rostom, ay nakaramdam siya ng kakaibang kilabot. Kaya naman napalingon siyang muli sa malawak na kapaligiran. Taimtim at tahimik niyang pinagmasdan ang maisan hanggang sa tumigil ang ingay ng mga kuliglig na kanina pa niya naririnig. Napakunot siya nang matapos mapansin yon. Nabingi kasi siya sa katahimikan kaya tinusok-tusok niya ng dahan-dahan at ilang ulit ang magkabilang tenga na parang nagtatanggal ng tutuli. Ilang saglit pa nga ay nakarinig na siya ng may hinang kaluskos subalit nagulat siya dahil naggagaling to sa lupa. Dahil doon ay marahan siyang napayuko at napatingin sa bandang paanan dahil naramdaman niya rin na parang merong kumikislot sa ilalim ng lupa. Tila may kung anong bagay ang gumagapang papunta sa maisan at ito ay nagbibigay ng munting ingay na parang mga insekto. Labis na nagtaka matipunong lalaki kaya mas pinakiramdaman niya pa ang paligid. Muli rin siyang napatingin sa kapilya pero wala naman siyang nakikitang kakaiba roon. Pag-angat ng kanyang ulo at pagbalik ng atensyon sa malawak na taniman ay kitang-kita ng dalawang mga mata niya na naggagalawan ng dahon ng mga mais na parang merong sariling buhay. Ang mga paggalaw ay sinasabayan ng mahihinang tunog na parang insekto. Tahimik na itinoon niya ang paningin sa gawing yon at saka niya napagtanto ang lahat.
Ang munting ingay ay galing mula mismo sa mga bunga ng nakatanim na tila ba ang mga ito ay may buhay. Ha? Totoo ba itong naririnig at nakikita ko? Natigilan na siya sa pagsasalita matapos maunawaan ng mga bagay-bagay at pagkalaon mula sa gitna mismo ng maisan ay biglang sumulpot ang isang malaking anino ng nilalang. Tila nasa 6 na talampakan ng taas nun. Pero hindi niya maaninag ang muka dahil sa sobrang liwanag ng buwan at masyadong natatakpan ng nasabing nilalang. Ha? Sino ka? Hindi sigurado ng maskuladong lalaki kung ano ang kanyang nakita, pero ang alam niya lang sa sarili ay hindi yun normal na nilalang. Hindi man probinsyano pero dahil matagal na siyang suki sa pakikinig at panonood ng channel ni Miss Pam at saka Banong, kaya naniniwala rin siya sa mga kababalaghan pagdating sa mga probinsya. Kung paanong naniniwala siya sa Diyos, anghel, espiritu at demonyo, ganun din naman ang paniniwala niya sa mga iba pang mga hindi pangkaraniwang nilalang katulad ng mangkukulam, engkanto, aswang at iba pa. Bigla tuloy siyang nangilabot pero hindi niya ipinahalata ang takot kaya muli niyang tinanong ang nasabing nilalang na nakatayo sa bandang gitna ng taniman. Nilakasan na rin niya ng kaunti ang boses para masiguradong marinig siya noon. Mawalang galang na, pero sino ka na nandyan sa bandang gitna na maisan? Hindi umimik ang nasabing nilalang, kaya napatras na si Robin habang nakatingin dito. Nang muli niya tong tanungin ay bigla na lang siyang nahirapang makagalaw. Pinilit niyang kumilos subalit para siyang naistatwa sa kinatatayuan at kahit anong pilit niya ay hindi siya makakilos. Tila ba naparalisa ang buong katawan ng lalaking tsuper. Pagkatapos noon ay nagsimulang maglakad ang nilalang na hindi makilala. Marahan at papalapit sa kanyang kinaroroonan. Nang makita niya ang 8 malalaking paanon, ganon din ang mga matang magkakahilera at namumula ay nagimbal siya. Pinilit niya uling gumalaw hanggang sa maabutan na lang niya ang sarili na nababalot na pala ng buong katawan niya ng makapal na sapot. Nakadikit siya sa gilid ng van at kahit anong gawin niyang pag-alma ay hindi siya makakawala. Sinubukan niya ring sumigaw para humingi ng saklolo pero pati pala ang bibig niya ay nasa puta na rin. Dahil doon ay pinagmasdan na lang niya ang malahalimaw na gagambang marahang lumalapit. Napasigaw na siya pero sa isip lang habang pilit na kumakawala sa pagkakasapot. Tulong! May halimaw! May halimaw! May malaking gagamba! Tulungan niyo ako, mahal! Mariela! Tulungan niyo ako! At dahil may sapot din ang kanyang bibig ay wala ring nangyayari. Sa isip lang siya nakakasigaw ng malakas pero ang totoo ay wala naman talagang nakakarinig sa kanya. Nang maintindihan ni Robin ang sitwasyon habang papalapit ang halimaw na gagamba, ay doon na kumabog na mabilis ang kanyang dibdib. Mabilis na namuo ang takot sa isipan niya na nagbigay kilabot sa buo niyang pagkatao. Gumapang ang pakiramdam na ito sa buo niyang katawan hanggang sa para bang lumolobo na ang kanyang ulo. Tulong! Kahit sino! Parang awa niyo na! Tulungan niyo ako! Ilang saglit pa nga nang makalapit na ng tuluyan ng halimaw ay tumambad na nga sa kanyang paningin ang nakakakilabot nitong itsura. Ang 2 sa 8 paa nito ay paa ng tao habang nasa unahang paa naman ay kamay ng tao pero mahaba ang mga kuko. At base sa makapal at mahaba nitong buhok ay masasabi nga ni Robin na babae ang halimaw. Halata rin yun dahil sa hugis ng mukhang pantao. Medyo malaki lang ang bibig na naglalaway at mahaba ang ngiping matutulis. Halimaw! Halimaw! Tulungan niyo ako, may halimaw! Sa sobrang pagkasindak matapos makita ang nakakatakot na nilalang, ay nagkakawag na parang bata si Robin kahit alam niyang wala siyang magagawa. Sa higpit ng pagkakasapot ay hindi na niya nga maigalaw kahit ang isang daliri. Mamamatay kayo sa lugar na ito! Gagawin ko kayong pagkain at ang sariwan yung dugo ang magiging pataba sa aking maisan! Ilang saglit pa nga, walang ano-ano ay bigla na lang may lumabas na sapot sa bibig ng nasabing halimaw.
Bumalot yun sa buong mukha ni Robin hanggang sa magdilim na ang kanyang buong paligid dahil wala na siyang makita. Nagabol ng hininga siya hanggang sa maramdaman niya ang pagtapik ng kung sino sa kanyang balikat. Dahil doon ay napabalikwas siya ng bangon. Pagtingin niya sa gawing kaliwa, ay namata niya si Bimboy na siya palang tumapik sa kanya. Yayo Obin, gising po, umuungol ka po. Yayo Obin! Salamat sa Diyos. Salamat at ginising mo ako, Bimboy. Salamat. Binabangungot po ba kayo, Yayo Obin? Ha? Ay, Pareho po kayo ni Papa. Ganyan siya minsan eh. Kaya sabi ni Mama kapag ganun kikisingin daw. salamat ulit. Teka, anong ginagawa mo rito? Ba't ka lumabas? Malumok dito at madilim. Alam mo bang, Kayo po ba? Bakit kayo nandito? di bali na nga. Tara na nga sa loob. Huwag ka nang lalabas ha. Sige ka, at uso pa naman sa probinsya ang mga aswang. Mangkukulam at mga engkanto. Gusto mo ba na makakita nun? Ayoko po. Teka, Yayo Obin, may malaking gagamba rin po ba rito? Napalunok ng laway si Robin dahil sa sinabi ng batang lalaki. Naalala niya rin tuloy bigla ang napaniginipang kanina. Hindi na lang niya sinagot ang tanong. Sa halip ay sinabayan na lamang niya ang kausap papunta sa magarang bahay na niluluma. Nang nasa kwarto na si Bimboy ay nagtungo na si Robin sa kapilya para samahan ng asawa at mga amo na naroon. Pagdating doon ay nakita niya ang mga naglalamay. Iilan lang ang kaibigan ng namayapang donya. Kahit ang mga manggagawa sa maisan ay iilang din. Kaya napakunot ng noo ang matipunong lalaki. Nilapitan niya agad ang asawa sa pwesto ng mga kapihan at pasimpleng kinausap. Bakit parang kakaunti lang yung trabahador ng maisan? Hindi pa yata lalagpas ng 10 oh. Yang lawak-lawak ng lupain nila. Kakayanin ba yun ng mga taong yan? Mali naman natin. Marami talaga sila at yun lang ang umaten ngayon. Huling lamay na talaga, mahal. Aba, ewan ko. Huwag nga akong tanungin mo. At saka, ba't mo ba yung pinoproblema? Hayaan mo na nga sila. Mawalang galang na. O pwede ba kung makapagtimpla ng kape? Ay, pasensya na po, Tatang Dennis. Sige lang po, magtimpla lang po kayo ng kape. May mga sandwich din po dyan, kagagawa lang. Ay siya nga po pala, ito yung sinasabi ko kanina na asawa ko si Robin. Kinagagalak kitang makilala, Robin. Ako si Tatang Dennis. Matagal na akong katiwala ng pamilya Batalyon. Bata pa lang si Robin at boy pa ang Don Facundo. Nagtatrabaho na ako rito. Ikinagagala ko rin ho kayo makilala, Tatang Dennis. Masyadong malalim yung ikinagagala ka. Pwede po bang next meeting yun na lang? Ikaw ang bahala, Robin. Obin na lang po. Habang nagtitimpla ng kape si Tatang Dennis, ay iniwan muna sila ni Mariela. Nag-a-assist pa kasi siya sa mga bagong dating na bisita ng kanyang mga amo. Naiwan naman doon si Robin na nagmamasid-masid pa rin sa paligid hanggang sa maisip niyang tanungin ang matandang lalaki. Tatang Dennis, may tanong lang po ako. Ay, ano ba yan? Yung mga nasa likod na yon banda, yun o, di ba yung mga trabahador sa maisan yon? Sila lang po ba yun? O meron pang iba na hindi nakapunta? Yan na yung kabuuan ng manggagawa sa maisan. Ho? Talaga ho? Nakakagulat, di ba? Pero mas nakakagulat dahil sa laki ng maisan nagagawa pa rin nila ang tungkulin nila. Nung nakarang taon, tumutulong-tulong pa nga ako Kaya lang, pagpasok nitong taon na to, halos magkasunuran kami ni Doña Gorgonia na panay-panay ang pagkakasakit kaya tumigil na ako sa pagtulong sa mga trabador. Pero may pagkakataon talaga na kailangan ko silang samahan lalo na kapag kulang sa tao. Hindi po ba sila nag-hire ng ibang manggagawa sa maisan? Ay nako, kung alam nyo lang, Obin, wala nang gusto magtrabaho sa maisan na to kung tutuusin. Yung mga yan na natitira, wala na lang talaga yung pagpipilian dahil wala naman silang alam na trabaho kundi ang pagsaka.
At saka, hindi maigpit si Doña Gorgonya nung nabubuhay pa. Kapag kailangan nila ng pera, nakakalapit kaagad sila. Yun naman po pala eh. Bakit po wala nang gusto magtrabaho sa maisan ng mga batalyon? Kung tutuusin, Obin, ang maisa ng mga batalyon ay iniiwasan na ng mga magsasaka rito sa baryo. Iniiwasan? Bakit naman ho? Hindi nyo pa rin pala alam hanggang ngayon ano? Sa bayan pa lang, kalat na ang pag-iwas sa mga tao dito sa maisan. Pwede ho bang malaman kung bakit, Tatang Dennis? Itong pagpasok kasi ng taon, magmula nang magsimulang makasakit si Doña Gorgonya, nagkaroon na ng mga kababalagan dito sa maisan. Pagkatapos noon, nitong nakalipas na 3 buwan 8 manggagawang sabay-sabay na nawala at hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikita. Anong nangyari sa kanila? Walang nakakalam kung ano ang totoong nangyari at kung nasaan na talaga ang 8 trabahador. Pero yung nag-iisang nakasaksi sa mga nangyari na si Daniel, hindi naman na makausap ng mga pulis dahil nasiraan na ng bait At 1 buwan pagkatapos ng pagkawala ng 8 nagpakamatay din si Daniel. Ay, grabe naman po pala yung nangyari. Ay simula noon, umiwas na ang mga magsasaka sa maisan at wala lang nagtangkang magtrabaho rito. Hanggang sa nag-alisan na rin yung iba dahil marami na nga raw silang napapansin na kakaiba sa nasabing taniman. Alam mo ba ni Sir Rostom yung tungkol dito? Ilang beses na akong tumawag sa kanya sa telepono. Alam niya ang lahat pero pumunta lang siya rito nang mamatay yung nanay niya. Ganyan talaga yan si Sir Rostom. Wala yung pakialam sa ibang bagay. Ayaw niya talaga kasi sa lugar na ito. Napatingin tuloy si Robin sa lalaking amo na nasa pinakadulo ng kapilya habang merong kausap sa cellphone nito. Napaismid siya pagkakita sa amo at napabaling lang siya ulit nang tapikin naman ni Tatang Dennis. Nagpaalam na yun sa kanya dahil pupunta na ang mga trabador sa maisan na naroon din sa lamay. Dahil doon ay nagtimpla na lamang din muna siya ng kape at pagkalaon dahil hindi pa niya nakikita si Doña Gorgonya. Napakunot siya ng noo pagkasilip sa matandang babae. Pakiramdam niya kasi ay namumukha niya yon. Hindi niya lang matandaan kung saan niya nakita. Baka hawig lang naman. Mistisa kasi ang Donya kaya malamang marami siyang kahawig sa Maynila. Umalis na siya sa harapan ng kabaong at tinulungan na pansamantala si Mariela sa pag-aasikaso sa ibang nasa lamay. Ilang saglit pa nang makaramdam na ng antok ay nagpaalam na siya sa asawa na mauuna ng matulog. Napagod din kasi siya talaga sa pagbabiyahe. Nang nasa kwarto na, humiga kagad siya sa kama at nakatulog ng mahimbing. Nagising lang siya sa kalaliman ng gabi nang marinig ang paglangit-ngit ng bintanang niluluma na ng panahon. Inaantok siyang napadilat at lumapit dito para sana isara hanggang sa mapansin niya mula sa bandang maisa ng isang malaking anino. Kitang-kita yon dahil sa maliwanag na buwan at napakalaki na lampas sa mga tanim na mais kahit pa matataas pa yon. Mas nagulat pa siya nang mabilis yung tumakbo palapit sa kanya gamit ang 8 nito mga paa at nanlilisik na mga 8 mata nito. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Bago pa tuluyang maisara ni Robin ang bintana, ay nagpakawala na ng sapot ang halimaw at saka siya sinunggaban. Napabangon siya matapos na mahinang tampalin ni Mariela sa mukha. Nagulat pa siya pagkakita sa asawa. Huy, para ka naman nakakita ng multo, mahal. Bilisan mo na dyan. Mag-ayos ka na sa sarili mo at mag-almusal. Mamaya ililibing na si Doña Gorgonya, oh. Ay, oo nga pala. Nag-ayos na nga sila at pagkalipas ng 9:00 ng umaga, ay nag-umpisa na ang pagpoprosesyon sa patay hanggang sa makarating sa libingan. Mabilis lang ang naging proseso dahil ayaw na rin yung patagalin ni Ginoong Rostom. Hindi niya na rin kasi gustong magtagal sa lugar na yon dahil ang pakay lang naman talaga niya ay makuha ang manang lupain para na rin maibenta to sa iba. 1 linggo ang lumipas pagkatapos ng libing. Wala masyadong ganap sa magarang bahay.
Madalang din makita ni Robin si Tatang Dennis dahil nais nga sana niyang makakwentuhan pa to patungkol sa kababalaghang bumabalot sa maisan. Sa pananatili kasi nila roon, ay tila meron din siyang napapansin lalo na kay Bimboy. Simula nang mapatpat sila sa lugar na yon, ay tila ba biglang nag-iba ang ugali ng batang lalaki. Madalas na yung nawawala kaya palaging namumroblema si Aling Mariela sa kakahanap. Hanggang isang gabi, pasado 7:00, katulad ng nakalipas at tipikal na araw, kapag mga ganong oras ay tahimik na ang buong bahay. Habang naghuhugas ang asawa ni Robin ng mga pinagkainan, ay nagtungo muna siya sa veranda para magsigarilyo. Tinanaw niya ulit ang malawak na maisa na tila nadidiligan ng maningning na sinag ng buwan. Maya-maya ay dumating sa harapan niya ang 3 magsasaka ng maisan galing sa kubo malapit doon. Nagkukwentuhan ng mga yon patungkol sa isang bagay na hindi pamilyar sa kanya. Kaya pasimple siyang nakinig, pero nabitin din siya dahil nakalayo na ang 3 kalalakihan. 80? Ano yung 80? Hindi mo alam kung ano yung 80? Ay, nandyan ho pala kayo, Tatang Dennis. Kumain na ho ba kayo? At natapos lang namin nun nila Bitoy, Itoy, at saka Bongbong magapunan. Yung mga kalalakihang dumaan dito sa tapat mo. Mabalik nga tayo doon sa sinasabi mo kanina. Hindi mo talaga alam yung 80? Hindi po eh. Ano po ba yun, Tatang Dennis? Parang isa yung uri ng alamat dito sa probinsya. Lalo na rito sa Maisan. Pero nung nakaraang taon lang yun parang muling nabuhay eh. Tapos ngayong taon mas umusbo nga dahil sa pagkawala ng 8 mga magsasaka dito sa Maisan ng mga batalyon. Ano nga ho ba talaga yun? Ayon sa sabi-sabi, ang 80 ay isang aswang na may hahalin tulad sa gagamba. Pero kasing laki yon ng tao. Natutulog lang sila at nagtatago sa mga sulok-sulok na lugar kapag bumibilog na ang buwan. Tapos gumagawa sila ng matibay na sapot para ibalot ang sarili nila. Malakas ang pantinig at pang-amoy nila na kahit natutulog kapag may biktimang nasa malapit lang, maririnig nila at mararamdaman yon. Bumubugas sila ng sapot at yun ay ginagawa nila para manghuli ng tao. Hinahatak nila ang biktima papasok sa pinaglulunggaan nila at doon kakainin ng paunti-unti hanggang sa maubos. Matapos yung marinig ay bigla na lang naalala ni Robin ang napanaginipan niya nitong mga huling lamay ni Doña Gorgonya. Sa hindi malamang kadahilanan ay nagtayuan ng mga balahibo sa mga braso niya pero hindi niya yun ipinahalata sa kausap. Patuloy naman nagsalaysay ang matandang lalaki kaya nakinig lang siya ng nakinig. Kabilugan pa naman ng buwan ngayong linggo na to. Kaya rin napag-usapan nila Bitoy, Itoy at Bongbong ang tungkol sa 80. Doon kasi nagsisimulang gumala-gala ang aswang at mambiktima. May nakapagpatunay na ho ba na totoo yung 80 o may nakakita na? Nung bata-bata pa ako, siguro mga kaedad ako ni Gerald, yung panganay na anak ni Sir Rostom. Putok ang tungkol sa 80. Ang palatandaan doon mga sapot-sapot. Pero ngayon, di ko na rin alam kung totoo o hindi. Nakasanayan na lang siguro. Ganun po ba? Okay, paano? Ngayon na muna kita riyan at medyo inaantok na ako Baga pa yung gising namin bukas dahil sasamahan ko ang mga magsasaka dahil kulang sila ng isang tao. Pagkalis na matandang Ginoo ay naglaro na nga sa isip ni Robin ang patungkol sa nasabing 80. Bago pa lang kasi magpunta rito sa probinsya ay minsan na niyang napanaginipan ang nasabing bagay. Madalas din yung nababanggit ni Bimboy kaya maraming kung ano-anong bagay ang naisip ng Ginoo. Naantala lang siya sa pagmumuni-muni nang biglang dumating si Mariela at sinamahan siya. Hindi ka pa natutulog, mahal? Hindi pa ako inaantok eh. Ako rin Mabuti na lang din at nakatulog na nga si Bimboy. Wala na makulit. Kumusta ka naman, mahal? Nitong nakalipas na araw, panay-panay ang alis nyo ni Ma'am at Sarah. Oo nga Sana matapos na yung kung ano man ang inaasikaso nila rito para makauwi na tayo.
Parang uwing-uwi ka na. Ayaw mo na rito? Napakatahimik kaya at maganda dito sa lugar. Nakaka-relax nga dahil kapag gising mo, bubungat kagad sa iyo ang maisan eh. Ang ganda pa pagmasdan ng paglubog ng araw. Ayaw mo ba nun? Ha? Hindi naman sa ayaw. Namiss ko lang yung ingay at polusyon sa siyudad. Dahil sa sinabing yun na matipunong lalaki ay natawa tuloy ang kanyang asawa habang mahina siyang hinahampas sa braso. Pagkalaon na magdikit ang kanilang mga katawan ay napangis sila pareho na may pakahulugan. Baka naman mamaya, mapagbigyan mo ako, mahal. Simula nang pumunta tayo dito, hindi man lang tayo nakapag-ano eh. Alam mo na. Ay nako, puro ka talaga kalokohan. Sige na at maiwan na muna kita rito. Maghilamos na ako ng katawan. Sumunod ka ron pagkatapos kung gusto mong may mangyari. Magkasunuran na nga silang pumasok sa loob ng bahay at katulad ng usapan ay nagniig nga muna ang mag-asawa hanggang sa makatulog sila na mahimbing. Pasado 1:30 na madaling araw, nagising na naman si Robin dahil narinig na naman niya ang paglangit-ngit ng bintana ng kanilang silid. Napapakamot ulo siyang bumangon sa kama para isara yun. Subalit nang mapatingin sa labas ay nakita niyang bigla si Bimboy na naglalakad. Pakiwari niya ay nag-sleepwalk ang batang lalaki kaya dali-dali niyang ginising si Mariela. Kaya lang dahil sa pagod ay tila tulog mantika ang kanyang asawa. Sa halip na pag-aksayahan pa ng panahon ng paggising sa babae, ay lumabas na kagad siya ng kwarto at pumunta sa kinaroroonan ni Bimboy. Subalit nang nasa veranda na siya ay hindi na niya nakita ang batang lalaki. Bimboy! Bimboy! Diyos ko po, nasaan na ba yung batang yun? Lumapit siya sa bungad ng maisan at muling tinawag ang batang lalaki pero wala pa ring sumasagot. Nang umihip ang malamig na simoy ng hangin at dumampi sa kanyang katawan, ay nangilabot siya ng husto. Sinundan niyo ng mga kaluskos mula sa loob ng maisan kaya napabaling ang atensyon niya roon. Bimboy! Nandiyan ka ba? Bumalik ka rito! Delikado dyan sa maisan! Nakita niya ang isang anino ng bata na tumatakbo kaya sinundan niya yon hanggang sa hindi na niya namalayag nasa bandang gitna na siya ng taniman. Napahinto lang si Robin nang makakita ng malaking scarecrow. Nang muling humangin ay tila sinayaw ang buong maisan kaya medyo nakaramdam na naman siya ng kilabot. Nasaan na ba yung batang yun? Bimboy! Bimboy! Natigilan na matipunong lalaki na makarinig at maramdaman na tila gumagalaw ang lupa. Nang mapalingon siya roon, pakiwari niya ay may kung anong gumagapang sa ilalim na hindi niya naman makita kung ano. Dala ng takot ay nawala na tuloy sa isipan niya ang paghahanap kay Bimboy. Unti-unti siyang umatras hanggang sa napatakbo na siya pabalik sa nilulumang magarang bahay. At dahil hindi na niya tinitingnan ang daan, kaya naman hindi niya napansin na merong nakaharang sa tinatahak niyang daan. Bumangga siya rito kaya napaupo siya ng paharap. Pagtingala ay ganun na lang ang pagkagimbal na matipunong lalaki. Kitang-kita niya ang isang nakakatakot na nilalang na may 8 mga matang magkakahilera at 8 mga paa. Pero iba to sa napapanaginipan niya nung nakaraan dahil mas maliit ito at hindi mahaba ang buhok. Para tong isang lalaki. Nang ma-realize niya na para tong gagamba, ay nagimbal nga siya ng husto. Naisip niya rin tuloy bigla ang sinabi ni Tatang Dennis tungkol nga sa sinasabing maalamat na uri ng aswang. Walumpat! Dali-dali siyang tumayo at tumakbo. Napalingon pa siya sa likod kaya nakita niya kung paano umangil ang nasabing nilalang. At maya-maya pa nga ay nagsimula na tong tumakbo palapit sa kanya, kaya mas nagmadali na siya sa pagtakbo. Pakiramdam ni Robin, ang layo-layo niya pa rin sa magarang bahay kahit pa abot na to ng kanyang paningin. At ilang saglit pa nga ay nakahinga siya na muluwag sapagkat tuluyan na siyang nakalabas ng maisan. Nang malapit na sa veranda, ay naramdaman niya sa likod ang mainit na bagay. Paglingon niya roon ay may nakita siyang makapal na sapot na nakakapit sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya subalit bago pa makalma ay hinatak na siya ng nasabing sapot pabalik sa maisan.
Sinubukan niyang tanggalin at labanan yon pero wala siyang nagawa dahil matindi ang pakakadikit ng nasabing sapot. Pagdating sa bungad ng maisan ay tuluyan siyang natumba habang nagtutuloy-tuloy ang paghatak sa kanya. Tulong! Tulong! Inahatak ako ng walumpat, Mariela! Tulong! Kahit sinong nakakarinig sa akin! Tulong! Makailang ulit na siyang sumigaw at sagad sa lalamunan subalit tila bingi ang kapaligiran dahil wala man lang sumasaklolo sa kanya. Naabutan na lang ni Robin ang sarili sa harap ng walumpat. Tumindig yun kaya nakita niya ang nakakatakot nitong mukha. Ang naglalaway na bibig na may matutulis at matatalim na mga ngipin. Gumaralgal yun at habang sinasaputan ng buo niyang katawan, sinubukan pa rin pumalagpalag ng Ginoo pero tuluyan na siyang napalibutan ng sapot. Ang huling natatandaan na lang niya ay ang pagdamba ng aswang sa kanya bago siya mapasigaw ng sobrang lakas kasabay ng pagbangon sa higaan. Napatingin siya sa bintanang lumalangit-ngit kaya napansin niya rin na umaga na pala. Dito ako nakatulog sa may papag. Nasaan kaya si Mariela? Hindi pa man nakakabangon sa higaan ay napabaling na siya sa pintuan matapos marinig ang boses ni Bimboy. Umalis po si Yaya Ella. Kasama po sila Mama at Papa. Hindi ka na po ginising kasi parang pagod na pagod ka raw po eh. Si Papa na po nag-drive ng van, Yaya Obin. Ha? Nako, nakakaya naman at si Sir Rostom pa yung nag-drive ng sasakyan. Alam mo ba kung saan sila nagpunta, Bim? Hindi ko po alam eh. Pagkasabing yun ng batang lalaki, tumakbo rin yun palayo. Kaya tumayo na si Robin at nagtungo sa kusina kung saan naabutan niya sina Gerald at Julia na nag-aalmusal. Inaya lang siya ng dalawa na tinanguan niya lang. Pagkatapos ay nagtimpla kagad siya ng kape at dumiretso sa veranda para doon tumambay. Habang nakatingin sa maisan ay naalala na naman niyang bigla ang nangyari kagabi. Nakahinga siya na maluwag dahil sa panaginip lang yon. Pero pag inom ng kape ay nagulat siya at kamuntikan pang mabitiwan ng tasang hawak. May ilang galos kasi ang magkabila niyang kamay na parang gumasgas sa sahig. Nang tingnan niya ang hita ay meron din yung mga gasgas. Ha? Bakit may mga gasgas ako? Nang maalala niya ang paghatak ng walumpat sa kanya kagabi sa maisan ay tila nanlaki ang ulo niya sa takot. Napagtanto niya kasi na hindi pala talaga panaginip ang nangyari. Hindi ba panaginip yun? Ano ba itong nangyayari sa akin? Buisit naman oh. Yayo! Yayo! Halika po! Halika po! Sama mo ako sa maisan, dali! Pagkatingin ni Robin kay Bimboy ay bigla yung tumakbo sa loob ng maisan. Napaingit tuloy siya at walang nagawa kundi sundan ng nasabing bata. Pero habang tumatakbo ay patuloy niya pa rin iniisip ang nangyari. Kung talaga nga bang totoo na hinatak siya ng walumpat at ang pruweba ay ang mga gasgas niya sa mga kamay at paa. Bimboy! Saan ka ba pupunta, hoy? Tingnan niyo po, oh. Ang laki po ng scarecrow. Tingnan niyo po yung loob niyan. Ha? Sige na po, Yayo. Check niyo na po, please. Huminto saglit si Robin bago sumulyap-sulyap kay Bimboy na tila excited pa rin. At para mapuna ng pananabik ay ginawa niyang gusto ng batang lalaki. Marahan siyang lumapit sa scarecrow at kinapaka pa ang katawan nito. Napakunod siya ng noo sa pagtataka dahil alam niyang hindi dayami ang nasa loob noon. Alam niyo po ba kung ano nasa loob niyan, Yayo? Ha? Ano? Tingnan niyo po. Napipilitang tiningnan ng matipunong lalaki ang loob ng scarecrow at nagulat siya sa nakita. Nabitiwan niya nga to dahil sa sobrang pagkagulat bago magbalik ng tingin sa batang lalaki. Ang dami pong sapot, no? Tumakbo si Bimboy pabalik sa magarang bahay habang si Robin ay hindi makapaniwala sa mga nakita. Mas lalo siyang nahintatakutan dahil alam niya sa sarili na galing sa walumpat ang mga sapot na yon. Nang mapansing tila merong nakamasid mula sa kung saan, ay dali-dali na rin siyang umalis sa lugar na yon. Pagbalik tuloy niya sa veranda, ay hindi na siya nakapag-focus. Kahit malamig na ang kape, ininom na lang niya to habang iniisip ang mga pangyayari. Pagbalik sa silid nilang mag-asawa,
ay yun pa rin ang tumatakbo sa utak niya hanggang sa mananghalian na lang. Tila nagising lang siya sa katotohanan nang may kumatok sa nakabukas na pinto at pagpaling niya roon ay nakatayo si Tatang Dennis sa pintuan. Tara na, Obin. Sumabay ka na sa pananghalian. Ako nagluto ng ulam. Ay, Tatang, nako, salamat to. Sige o. Sumunod ka na lang doon, ha? Nandun na rin yung mga anak ni Sir Rostom. Mas maganda kung sabay-sabay na. Sige po, susunod na po ako. Ilang saglit pa, pagdating sa dining area ay kagad silang kumain ng pananghalian. Sanay ang magkakapatid na si Gerald, Julia at Bimboy nakasabay sa pagkain ng kanilang mga kasambahay. Sinanay kasi ni Ginoong Rostom ang mga anak dahil itinuring niyo ng lahat na nakatira sa loob ng bahay na kapamilya at hindi ibang tao o tauhan. May isa roon na kasambahay na siyang nag-aasikaso sa kanila at ang pangalan noon ay Margie. Nung unang dating nila Robin dito ay napansin niya kagad ang nasabing kasambahay dahil tila ilag yun sa tao. Sinabi na rin ni Tatang Dennis na kahit nga matagal-tagal nang nagtatrabaho ang dalaga ay tahimik pa rin nga yun. At ang tanging kinakausap lang ay si Doña Gorgonya. Hindi sumasabay sa pananghalian si Margie dahil bukod sa pag-aasikaso sa kanila ay hindi pa siya nagugutom. Nawirduhan naman si Robin nang marinig yun dahil sa tuwing aayain nga nilang kumain ng babaeng kasambahay ay palagi yung tumatanggi. Sa totoo lang ay hindi pa niya talaga nakitang tupikim yun ng kahit na anong pagkain. Tatang, may tanong lang ho ako. Kumakain ba yang si Margie? Parang sa higit isang linggo ko nang nandito. Ni isang beses di ko pa talaga siya nakitang kumain ng mga nakahain na pagkain eh. Mahihain kasi talaga yung si Margie. Baka mamaya pa yung kakain kapag walang nakatingin. Nako, sanay na ako sa babaeng yan. Maniwala ka sa akin, masasanay ka rin. Pagkakita at pagkamoy ni Robin sa minatamis na mais, nagpatuloy na nga siya sa pagkain at nang makita ni Margie na tapos nang kumain ng lahat, ay nagdala siya ng pangimagas na minatamis na mais. Pagkakita at pagkamoy ni Robin sa minatamis na mais, ay bigla siyang napalunuklaway. Hindi dahil sa takam, kundi dahil bigla na lang niyang naalala ang tungkol sa walumpat. Hindi niya rin alam kung bakit na lang yon sumagi sa isip niya. Dahil doon ay nanuot na naman tuloy sa kanyang kalamnan ang kakaibang kilabot pero hindi niya ipinahalata sa mga kasama. Hoy, kain na! Ganyan-ganyan lang yung minatamis na mais ni Margie pero masarap yan. At saka, nalimutan ko nga rin palang sabihin sa iyo, Abin, na kahit iniiwasan ng mga magsasaka maisan ang taniman ng mga batalyon ng isa sa mga ipinagmamalaki dito sa probinsya. Mas matamis kasi at mas malasa. Sa maniwala ka man o sa hindi, natural ang pagtatanim at pagdidilig. Walang inilalagay ng mga insecticide, kaya natural na natural din ang lasa. Ganun ho pala. Mga bata, magsikain na rin kayo ha. Tikman nyo naman ang mais na galing mismo sa taniman ng pamilya niya. Magkakasunod na kumuha ng panghimagas sa magkakapatid na Gerald, Julia at Bimboy. Nang matikman nga nila ang mais, ay nasarapan sila dahil tulad ng sinabi ni Tatang Dennis, matamis at malasa nga ito. May pag-aalagan man si Robin na tikman ang nasabing prutas, pero dahil sa paulit-ulit na alok sa kanya ay nahiya na rin siyang tanggihan ng alok ng matandang Ginoo. Kumuha lang muna siya ng ilang piraso at sinabayan na ang magkakapatid sa pagkain. Wow, ang sarap nga! Ay, tanda ko pa ang sabi ni Doña Gorgonya nung tinanong ko siya kung bakit ayaw niyang maglagay ng pesticide o insecticide o kahit na anong kemikal na makakatulong sa maisan. Ang sagot niya dugo at pawis kasi ang sikreto para lumabas ang tunay na lasa ng tanim. Dugo at pawis? Ay, wag mo namang gawing literal na dugo. Pero sa pawis pwede pa kasi pagpapawisan ka nga naman talaga Ibig sabihin nun, mas maganda kapag natural talaga at tama nga ang donya. Dahil sa natural na pagsisikap kaya maganda rin ang kinalabasan ng resulta ng tanim. Tama nga ho.
Habang nagpapatuloy sa pagkain ng minatamis na mais, ay nagpaalam na muna sina Gerald at Julia na magpapahinga sa kanilang mga silid. Naiwan naman si Bimboy at masayang nakinig sa usapan ng mga nakatatanda. At habang pinag-uusapan ng tungkol sa taniman, ay bigla namang dumating ang magpipinsang Bitoy, Itoy at Bongbong. Base sa mukha ng tatlo ay tila seryoso sila, kaya kagad kinutuban si Robin. Mas lalo siyang nagulat sa sinabi ng tatlo dahil meron nga raw nakitang 8 pirasong pato na patay at inuud na sa kabilang dulo ng taniman. Nang tanungin ni Tatang Dennis kung anong nangyari ay sinabi lang ni Bitoy na puntahan na lang para makita niya mismo. Pinuntahan nga nila ang nasabing lugar habang si Margie ay niligpit na ang mga pinagkainan sa mesa. Para mas mapabilis ay sumakay sila ng owner jeep at hindi nila napansin na umangkas din pala si Bimboy. Ilang saglit pa nang nasa bandang dulo na sila ay napatakip na kagad sila ng ilong dahil sa umaalingasaw na amoy. Pagbaba ng sasakyan ay tumambad sa paningin ni Robin at Tatang Dennis ang mga 8 patay na pato. At hindi lang yung basta namatay dahil hindi kaaya-ayang sinapit ng mga kaawa-awang hayop. Dahil sa pinaghalong amoy at nagkalat na katawan ng mga ito, ay hindi napigilan na matipunong lalaki ang sarili. Tumalikod siya at naduwal. Mabuti na lang ay may dalang tubig si Bitoy kaya matapos niyang sumuka ay uminom siya hanggang sa ginhawaan ng pakiramdam. Bakit ganyan yung nangyari sa kanila, Tatang? Normal na tao ba o hayop ang may kagagawan yan? Walang puso. Bakit kailangan pang pagpirapirasuin ng mga katawan at buklatin ang laman loob ng hayop? Hindi ko rin alam. Ang totoo niyan, nitong nakalipas na linggo bago kayo dumating may nangyari na rin ganyan. 8 manok naman. Ano? 8 manok? Oo, ito ang pangalawang beses na may namatay na hayop at 8 rin. Bitoy, Itoy, Bongbong, huwag nyo na itong ipagsasabi kahit kanino dahil kapag naalaman pa to ni Naan, Tonton at ninyo, baka mag-alisan na rin yung mga yon. Pero sino talaga yung gumawa nito? Baka naman merong naninira rito sa maisan ng mga batalyon. Baka gawa yan ng malaking gagamba. Natigilan ng mga kalalakihan at napalingon kay Bimboy na biglang nagsalita. Nakapwesto ang bata sa likod mismo ng owner jeep kaya nilapitan siya kaagad ni Robin. Uy, anong ginagawa mo rito, Bimboy? Bakit mo kami sinundan? Baka hinahanap ka na rin ni Ate Julia at Kuya Gerald mo, ha? Yaya Obin, yung malaking gagamba nga po ang may gawa niyan. Ano bang sinasabi mo? Ibig mo bang sabihin na may 8 pa talaga rito sa maisan? Ang ibig kong sabihin, yung malaking gagamba na tinutukoy mo? Opo, ilang beses ko na po yung nakikita na pag-alagala rito sa maisan eh. Sigurado ka ba dyan, Bimboy? Opo. Pasensya na, Tatang Dennis, ha? Pero ganyan lang mo talaga tong si Bimboy. Halika na nga, bumalik na tayo sa bahay. Pero paano kung totoo yung sinasabi ng bata, Obin? Nire-respeto ko kayo, Tatang Dennis, pero wag na ho sana nating idama yung bata dahil natural lang naman sa kanila ang makakita ng kung ano-ano. Malawak pa ho ang imahinasyon nila kaysa sa ating mga matatanda. Pagkatapos ng usapang yun ay nagpatid na nga muna si Robin at Bimboy kay Bitoy sa bahay. Bumalik din kaagad ang lalaking magsasaka para tumulong sa paglilibing ng mga patong pinatay sa karumal-dumal na paraan. Pagdating nila sa loob, habang natutulog sina Gerald at Julia sa kanilang silid, ay kinausap naman ni Robin ang batang lalaki. Totoo ba yung sinabi mo kanina, Bim? Huwag ka magsisinungaling, ha? Opo, Yayo Obin. Ilang gabi ko na pong nakikita yung higanting gagamba sa maisan. Tinawag niya po ako at nakikipaglaro siya sa akin. Makinig ka mabuti, ha? Kapag nakita mo siya ulit at inaya ka maglaro, wag na huwag ka nang lalabas ng kwarto mo. Kapag pinilit ka ng walumpat, magpunta ka sa kwarto namin ni Yaya Ella mo, ha? At gisingin mo kami kaagad. Opo, sige po. At saka, huwag mo nang babanggitin ulit ang tungkol dito, ha? Kapag nagtanong sa iyo si Tatang Dennis, huwag ka na magsasalita. Bakit naman po? Mali po yun, Yayo Obin. Hindi naman. Pero mas maigi na huwag ka na lang magkwento sa iba. Sa akin o kaya kay Yaya Ella ka na lang magkwento. O sige po.
Pag-alis ng batang lalaki ay nagbalik sa veranda si Robin at tinanaw ang malawak na maisan. Habang pinagmamasdan niya yun ay unti-unti niyang napagtanto ang mga bagay-bagay. Hindi pa siya sigurado pero may kung ano nang natakbo sa isip niya patungkol nga sa walumpat. Malamang yun talaga ang dahilan kung bakit iniiwasan ng mga magsasaka yung maisan ng mga batalyon. Yung 8 tao na nawala, posibleng sinalaki sila ng walumpat at ang walumpat na yun ay... Sinadya niyang putulin ng sinasabi dahil hindi pa rin naman siya sigurado sa kanyang mga hinala. Ayaw niya rin na basa-basa na lang na magbigay ng konklusyon ng walang sapat na ebidensya. Maigi na rin at pinatahimik niya si Bimboy dahil baka magsanhi rin kasi ng takot sa mga taga roon ang mga sinasabi ng batang lalaki. Maya-maya pa, pagbalik ni Tatang Dennis, ay sinabi niya nga rin na maigi na baliwalain na lang ang mga sinabi ni Bimboy. Sumang-ayon din na matandang Ginoo dahil nga magbibigay lalo yun ng pag-iwas sa mga tao kapag kumalat. Pinayuhan na rin siya noon na huwag mag-alala patungkol kina Bitoy, Itoy at Bombong dahil hindi naman nagkukwento mga yon. Nakahinga na maluwag si Robin kaya nagpahinga na rin muna siya sa silid habang hinihintay ang asawa at mga amo. Dahil sa tagal ng paghihintay ay nakatulog na naman siya na mahimbing. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, habang nasa sala at naghihintay ay kinausap kagad ni Robin si Margie na nagluluto ng hapunan sa kusina. Tinanong niya kung saan talaga nagpunta ang mag-asawang batalyon kasama ang asawa niyang si Mariela. Sinabi lang din ng kasambahay na ang tanging alam niya lang ay nagpunta nga ng bayan at mayroon lang inasikaso. Maya-maya pa, habang naghahapunan na hindi maintindihan ng matipunong Ginoo kung bakit siya tila kinakabahan. Kaya pagkatapos kumain ay tinawagan niya kaagad ang asawa na sumagot naman kaagad. O mahal, bakit ka pa napatawag? Bawal ko bang tawagan ng asawa ko? Siyempre nag-alala ako dahil kanina pa kayong umaga wala eh. Di ka man lang nag-text o tumawag para magsabi sa akin. Kilig naman ako roon at nag-alala ka sa akin. Pasensya na ah. Alam mo namang mahina ang signal dito sa lugar nila sir eh. Sa bagay. Nasaan na ba kayo niyan? Nandito po kami sa bayan, mahal. Nagtagal kami sa munisipyo tapos nagsimba pa sila mama at sir. Tapos dumaan pa kami sa mall at marami pa kaming pinuntahan. Kumain lang kami doon sa kinainan natin noon tapos uuwi na rin. Siguro mga 8:30 nandiyan na kami. Sige mahal, mag-ingat kayo ah. Pakisabi kay sir, pasensya na ulit. Bakit di mo siya tawagan para ikaw magsabi? Ang lakas kasi ng hilik mo kanina eh. Ilang beses pa kitang ginising. Nag-text na ako kay sir. Wala naman daw problema. Para rin daw makapagpahinga ako at ma-enjoy ang bakasyon. Mabait pa rin talaga yung amo natin, no? O siya, sige mahal. Mahal, humihina ng... Tuluyan ang nawala ng signal kaya naputol na ang pag-uusap ng mag-asawa. Pagkababa ng cellphone ay nakahinga na ng maluwag si Robin dahil nakausap na niya ang pinakamamahal na asawa. Habang nakatambay sa veranda ay dumaan nga ulit sina Bitoy, Itoy at Bombong at nagpaalam na sa kanya. Sumunod na dumating si Tatang Dennis na nagtambay din sa veranda. Sabay nilang pinagmasdan ang bilog na buwan na tila nagdidilig ng liwanag sa buong taniman ng mais. Mukhang ginabi na sila sir ah. Alam mo ba kung saan sila nagpunta? May inasikaso lang daw ho at pauwi na raw sila. Kumain lang sa bayan. Mga 8:30 nandito na daw po yung mga yon. Mabuti naman at pauwi na sila. Bilog pa naman ngayon ang buwan. Oh? Anong ibig sabihin nun, Tatang? Hindi na nakasagot ang matandang lalaki dahil muling nag-ring ang cellphone ni Robin. Pagkasagot niya rito ay narinig niya kagad ang mahinang boses ng asawa na putol-putol pa. Humina na naman kasi ang signal. Mahal, dadaan pa kami ng talyer dahil nasira ng sasakyan. Baka abutin na kami ng hating gabi. Ha? Ganun ba? O sige mahal, mag-ingat kayo ha. Nag-drop call nga kagad si Mariela dahil sobrang hina talaga ang signal. Napakamot na lang sa ulo si Robin at nang lingunin niya si Tatang Dennis ay pumasok na pala yun sa loob. Naiwan tuloy siyang nag-aalala kahit pa nagsabi na ang kanyang asawa. Hindi niya rin alam kung bakit ganun ang pakiramdam niya noong mga oras na yon. At mas lalo siyang kinabahan nang makarinig ng nakakakilabot na alulong ng aso mula sa hindi kalayuan.
Napatingin siya sa kinaroroonan ng alulong hanggang sa mapatingin siya sa bilog na buwan. Nang dumapo sa katawan niya ang malamig na simoy ng hangin, ay pasimple siyang napayakap sa sarili. Tila may kakaibang takot na namuo sa kanyang puso kaya napasign of the cross siya bago pumasok sa loob ng bahay. Ingatan mo po sila, Lord. Pagdating sa sala ay naabutan niya si Bimboy na tila hindi mapakali dahil wala pa si Mariela. Dahil doon ay sinabi na kagad niya na gagabihin niyo ng uwi kaya wag nang hintayin pa. Nalungkot naman ang batang lalaki dahil hindi siya sanay na matulog na hindi tinatabihan ng kanyang yaya Ella. Kahit 10 taong gulang na ay nakasanayan niya talaga nakatabi yun sa pagtulog. Paano kaya ako makakatulog nito, Yayo Obin? Ayaw naman po ko samanin na Kuya Gerald at Ate Julia sa kwarto ko. Sige, Bim. Ako na lang muna tatabi sa'yo sa pagtulog. Talaga po? Oo. Katulad ng usapan ay sinamahan na nga ni Robin si Bimboy sa silid. Nagkwento siya ng mga nakakatawa at haka-hakang istorya hanggang sa makatulog ng mahimbing ang batang lalaki. Nang makasiguro na tulog na nga yun, ay lumabas na ang Ginoo sa silid at bumalik na sa kusina. Nagtimpla muna siya ng kape habang hinihintay ang sasakyan na dumating. Panay din ang tingin niya sa cellphone pero mas lumala pa dahil tuluyan na nga itong nawala ng signal. Naknang Teteng naman, oh. Galing talaga. Timing na timing ang pagkawala ng signal, ah. Kahit kailan talaga itong no signal effect, gumagana kapag sa ganitong sitwasyon na emergency. Ay, naku naman talaga. Napabuntong hininga siya at saka uminom ng kape habang patuloy na naghihintay. Nang maubos na nga ang iniinom ay naisipan na lang niyang magwalis-walis kahit malinis naman na ang bahay. Tinapos na kasi ni Margie ang mga gawain bago yung matulog. Mas nakakapagod talaga kapag nakatambay ka lang sa bahay. Kaya dapat talaga galaw-galaw din. Namiss ko tuloy bigla yung mag-drive sa Maynila. Yung sa mga pinupuntahan namin ni Sir. Nasabi niya ito sapagkat madalas kasi silang umaalis ni Ginoong Rostum at isinasama pa nga siya noon kung minsan sa mga kasino at sa mga kalaguyo nito. Nasanay na lang din siya sa mga ganoong kalakaran ng amo niyang lalaki. Magkagayon man, ay nirerespeto niya pa rin ang Ginoo dahil sa kabila ng bisyo noon ay responsabling ama pa rin naman yon sa mga anak at pamilya. Ay naku, nasa na kaya sila? Naknanto ko naman, oh. Wala pa rin signal. Dahil sa tagal ay pumasok na siya sa kwarto at doon na lang naghintay. Ilang saglit pa nga ay humiga na siya at nagpikit ng mga mata. Pinilit niya ang sarili na makatulog. Kaya lang ay sumagi na naman sa isip niya ang tungkol sa walumpat. Lalo na yung nakita niyang patay na katawan ng walumpato na lasog-lasog ang mga katawan. Naku, panyemas naman, oh. Kung kailan matpatulog na ako. 1 mais, 2 mais, 3 mais, 4 na mais, 5 mais. Sa kabibilang niya ng mais habang nakapikit ay tuluyan nang inanod ng antok ang kanyang diwa. Hanggang sa maalimpungatan siya eksakto 12:00 ng hating gabi. Bigla siyang nagising dahil tila ba nakarinig siya ng mahinang sigaw mula sa kung saan. Pamilyar ang boses na iyon kaya naman kagad siyang napabagon sa kinahihigaan at dali-daling napasilip sa maliit na bintana. Doon ay tumambad sa kanya ang buong maisan sa labas ng magarang bahay na kanyang tinutuluyan. Tahimik ang paligid at tanging tunog lang ng mga kuliglig ang nagsisilbing ingay sa lugar na yon. Napatingin siya sa kalangitan at doon na niya nakita kung paanong magbuhos ng liwanag ang bilog na buwan. Kasunod noon ay narinig na naman niya ang mahinang sigaw mula sa kung saan. Mariela? Dali-dali siyang napabangon at lumabas ng kwarto at nagtungo sa veranda. Biglang nawala ang ingay kaya napahinto siya at napaisip na baka guni-guni o panaginip lang na naman yon. Pero nag-alala pa rin siya dahil malalim na ang gabi pero wala pa rin ang van, ang mga amo niya at ang kanyang asawa. Nasaan na ba yung mga yun? Hindi na to maganda. Hindi na maganda nararamdaman ko. Natigilan na siya matapos marinig ang sigaw ni Julia mula sa silid nito. Doon tuloy nato ang atensyon niya. Pumasok ulit siya sa loob ng bahay sa kapinuntahan ng nasabing silid.
Pagdating doon, ay nakita niyang nakatayo na si Gerald sa harap ng pintuang nakabukas na. Nakayakap sa binata ang takot na takot niyang kapatid, kaya agad lumapit si Mang Robin. "Oh, ano nangyari, Julia? Bakit ka sumisigaw? Ano yan?" Pare-pareho silang nagulat matapos makita ang mga makakapal na sapot sa iba't ibang parte ng kwarto ni Julia. Takot na takot ding nagsabi ang dalaga at sinasabing meron siyang nakitang halimaw. Dahil doon ay pinasunod niya ang magkapatid at tinungo nila ang kwarto ni Bimboy. At katulad ng silid ni Julia, marami ring sapot ang kwarto ng batang lalaki. Ang mas nakakatakot pa ay wala na roon ng batang lalaki. Nag-alala ng gusto si Gerald at Julia para sa buhay ng kanilang kapatid. Mabuti na lang at pinakalma sila ni Robin at pinasunod sa kwarto nilang mag-asawa. "Makinig kayong dalawa ha. Dito lang kayo sa loob ng kwarto namin ni Mariela at huwag kayong lalabas kahit ano mangyari. Huwag din kayo magbubukas ng pinto o bintana, lalo na kung hindi kayo sigurado kung sino ang nakatok. Pupunta ko si Tatang Dennis at Margie. Tapos, hahanapin namin si Bimboy. Naintindihan niyo ba?" Pagkatango ng magkapatid ay lumabas kagad siya ng silid. Ikinandado naman kagad ni Gerald ang pinto kaya nagtuloy-tuloy na si Robin papunta sa kabilang bahay na tinutulugan ni Tatang Dennis at Margie. Natatakot pa siyang lumabas ng magarang bahay dahil baka makaengkwentro niya ang walumpat na hindi niya rin naman alam kung saan nagtatago. Ayon pa naman kay Tatang Dennis ay nagtatago lang sa mga sulok-sulok ang malagagambang aswang at naghihintay ng mabibiktima. Nagmamadali na siya at pagdaan malapit sa kapilya ay meron siyang naaninag na liwanag mula sa hindi kalayuan, subalit bigla rin yung nawala. Marahan at maingat niyang sinundan ito hanggang sa makita sa hindi kalayuan si Margie na hawak-hawak ang maliit na lampara. Napakunot siya ng noo na punong-puno ng pagtataka. Anong ginagawa ni Margie dito sa labas ng ganitong oras ng hating gabi? Sinundan niya kung saan patungo ang babae hanggang sa pumasok yun sa kapilya na mas lalo niyang ipinagtaka. Matagal siyang nagmanman hanggang sa mawala ang liwanag sa loob nito. "Oh, saan siya nagpunta? Hindi kaya siya talaga yung walumpat? Kung siya yun, mali pala yung naiisip ko patungkol sa pamilya ng batalyon." Nagsimula ang kutuban si Robin nang mayroong inililihim ang kasambahay. Nagsimula ng kutuban si Robin na merong inililihim ang kasambahay na si Margie. Kinabahan din siya para sa buhay ng mga kasama niya sa lugar na yon, lalo na sa buhay ng kanyang asawa. At nang marinig niya ang mahinang sigaw ni Mariela kanina ay mas lalo siyang natakot. "Hindi pwede to. Baka kung ano nang ginagawa niya sa asawa ko at sa mga ama ko, pati kay Bimboy." Matapos maisip ang mga yon, ay nagmamadali niyang tinungo at pinasok ang kapilya. Doon ay tumambad sa kanyang paningin mula sa pinakadulo ng nasabing lugar ang isang lihim na lagusan papunta sa ibaba. Natatakot man, ay lakas loob na pinasok ni Robin ang sikretong paibabang lagusan pagkapasok niya sa bodega. Kahit madilim at kinakabahan sa maaaring mangyari, ay nagpatuloy pa rin siya dahil sa kabilang banda ng kanyang isipan ay naroon ang pagnanais na makita ang kung anong meron sa ilalim ng kapilya. Napa-sign of the cross siya habang nagpapatuloy sa paglalakad sa madilim na lagusan. At ilang saglit pa nga ay naaninig na niya ang liwanag na siguradong galing sa lamparang dala ni Margie. Nang makalapit siya ng tuluyan ay doon na nga siya nagimbal dahil sa kanyang nasaksihan. Kitang-kita ng mga mata ni Robin ang dalawang babaeng napapalibutan ng sapot ang buong katawan. Ang amo niyang si Ginang Carmina at ang asawa niyang si Mariela. Sugatan ang mukha ng mga yun at tila pinahihirapan pa. Sa likuran nila ay may makapal pang sapot at sa ibabaw noon ay merong dalawang nakakatakot na nilalang. Ang isa ay dambuhalang walumpat, habang ang isa naman ay kasing laki lang ng bata. Gulat na gulat ang matipunong lalaki at hindi siya makapaniwala sa nakikita ngayon. Muntik pa nga siyang mapasigaw sa pagkagimbal. Mabuti na lang at natutop niya kagad ang bibig habang nagkukubli. Yan na ba yung walumpat? Mula sa isang sulok, nagulat siya nang makita na biglang lumabas si Ginoong Rostom. At kumpara sa mga nakasapot na sina Ginang Carmina at Mariela ay parabang okay na okay ang lalaki.
Pagkakita ni Margie sa among lalaki ay kagad siyang yumukod dito. Napakunot naman ng noo si Robin dahil nalilito siya sa mga nangyayari. Nay, tigilan mo na to. Pakawalan mo na ang asawa at kasambahay ko. Hindi mo sila pwedeng gawing pagkain. Susundin ko na ang gusto mo. Mananatili ako rito at hindi na ibebenta ang lupain. Ipagpapatuloy ko ng pag-aalaga sa maisan at mabubuhay ka hanggang gusto mo. Mula sa ibabaw ni Ginoong Rostum ay bumaba ang dambuhalang malagagambang halimaw. Nang makita ni Robin ang kabuuan noon dahil sa liwanag ng lampara, ay napatakip na naman siya ng bibig. Kasunod ng pagsigaw ng kanyang isipan. Hindi ako pwede magkamali. Yan yung halimaw na nakita ko sa panaginip. Panaginip lang ba talaga yung nangyaring yun? Nang sumayad na sa lupa ang halimaw, ay unti-unti yung nag-anyong tao na mas lalong ikinagulat na matipunong tsuper. Hindi niya lubos akalain na makikita niya si Doña Gorgonia na buhay pa. Pero halata na rin ang panghihina at labis na katandaan. Paano ako makakasiguro kung nagsasabi ka ng totoo? Ano pa bang kasiguraduhan ng gusto mo, Nay? Sinunod ko na ang gusto mo. Nagpanggap kang patay para maluwag mong magawa ang pambibiktima sa mga inosenteng hayop at tao. Binenta ko na ang lahat ng ari-arian ng pamilya ko sa Maynila at bumalik ako rito katulad ng hiling mo. Ano pa ba? Sabihin mo sa akin para maniwala ka lang. Naniniwala na ako. Pero sa oras na lokohin mo na naman ako at iwan anak, hindi ako magdadalawang isip na gawin ulit ito sa iyo. Hindi lang asawa mo isasapot ko, kundi pati na rin sina Gerald at Julia. Huwag mong idamay yung mga ano ko dito, Nay. At bakit hindi? Lahat ang hindi nagmana sa pagiging walumpat ko ay madadamay kapag sumuway ka. Huwag ka mag-alala dahil hindi na ako susuway sa'yo. Kaya pakawalan mo na ang asawa at kasambahay ko. Ang asawa mo lang ang pakakawalan ko. Pero tong isa, iiwan ko siya dahil kailangan ko ng pagkain sa buong isang linggo. Nang marinig yon ni Robin ay nangambak agad siya para sa asawang si Mariela. Dahil doon ay hindi na niya napigilan ng sarili na lumabas sa pinagtataguan. Nagulat naman ang lahat matapos siyang makita. Huwag niyo saktan ng asawa ko! Kung ayaw niyo magkamatayan tayo! Robin, anong ginagawa mo rito? Sir, yung asawa ko nasa panganib. Narinig ko na gusto siyang lapain ng nanay mong aswang na malumpat. At hindi ako papayag na mangyari yun. Ililigtas ko si Mariela. Nang marinig nga ni Mariela ang boses ng asawa ay tila nagising yon at natauhan. Kaya nagsusumigaw siya sa paghingi ng saklolo. Dahil naman doon ay nagising na rin si Ginang Carmina na nagsisigaw din sa takot. Nagalit si Doña Gorgonia na unti-unting nag-anyong walumpat. Hindi na rin namalayan ni Robin ang mga sumunod na nangyari dahil sa sobrang bilis. Nakita rin niyang unti-unting nagpalit ng anyo si Margie at katulad ng matandang babae ay naging isa rin yung walumpat na biglang sumalakay. Napapikit na lang ang matipunong tsuper habang umiiwas sa pag-aakalang matatamaan siya ng sapot. Pero hindi ito nangyari. Nagulat din sila dahil humarang ang pinakamaliit na walumpat. At nang mapagmasdan nyo ng maigi ni Robin ay sa kanya napagtanto kung sino ito. Ha? Bimboy? Natigilan na siya dahil biglang nagpakawala ng nakakakilabot na sigaw ang pinakamalaking walumpat. Bimboy, apa ka? Bakit mo tinutulungan ng hampas lupang yan? Hindi sila karapat-dapat kaawaan dahil sa mga pagkain lang sila. Lola, hindi po masamang tao ang Yayo Obin pati ang Yaya Ella ko. Huwag niyo po silang sasaktan. Pasaway kang bata ka. Tingnan mo, Rostum, ang kainang pinamana mo sa anak mo. Nakakadismaya ka, Bimboy. Ikaw pa naman ang nagmana ng kapangyarihan ng walumpat pero masyado kang maawain. Hindi mo dapat pinagtatanggol ang mga pagkain lang natin. Napakasama mong alimaw ka. Bagay sa'yo itsura mo. Huwag mo idadamay si Bimboy dahil hindi siya katulad mo. Ang lakas ng loob mong kutong lupa ka lang sa paningin ka. Sino ka para pagsalitan ako ng ganyan? Ha? Napatras ang dambuhal ng walumpat nang ihagis ni Ginoong Rostum ang apoy ng lampara sa ina. Mabilis na kumalat ang apoy kaya sinamantala nilang pakawalan sina Ginang Carmina at Mariela na parehong nawala ng malay tao dahil sa sobrang takot. Galit na napaangil si Doña Gorgonia na inutusang sumalakay si Margie. Pero bago pa makalapit ang nasabing walumpat, ay may naghagis pa ng apoy mula sa likuran.
Parehong napatingin doon si Ginoong Rostom at Robin at nagulat sila nang makita si Tatang Dennis. Bilisan niya! Walang iya ka, Dennis! Traitor ka! Hindi ako traidor, Doña Gorgonya. Matagal na ako nagsilbi sa iyo at nagpapasalamat ako ron. Pero kayong nagising na rin ako sa katotohanan. Magsama-sama kayo! Papatayin ko kayong lahat! Margie, alam mo na ang gagawin mo sa mga yan! Galit na lumusob si Margie habang si Doña Gorgonya ay nagtago na sa dilim at hindi na nila nakita pa. Nang makalampas naman si Ginoong Rostom at Robin tangan ng kanilang mga asawa ay nagpaiwan na si Tatang Dennis. Ako lang bahala rito. Matagal ko lang dapat itong ginawa para hindi na humantong sa pambibiktima ng mga inosenteng tao si Doña Gorgonya. Hindi niya rin sana naipasa kay Margie ang sumpa ng pagiging malumpat. Bilisan niyo na at tumakit na kayo! Maraming salamat, Tatang Dennis! Nang makakit na sila ay kagad ngang isinara ni Ginoong Rostom ang lagusan na ikinagulat ni Robin. Sir, nasa lupa si Tatang. Narinig mo naman ang sinabi niya, hindi ba? Maniwala ka sa akin, Robin. Alam ni Mang Dennis ang ginagawa niya. Umalis na tayo rito bago pa makakit sa maisan si nanay. Nasaan po yung van? Nandun sa pinaka-main entrance ng bukid. Tatakbo tayo papunta ron at aalis tayo ng ligtas sa lugar na ito. Pasensya na kung nadamay ko pa kayo ni Mariela sa gulo ng pamilya namin, ha? Sir naman, di ba sabi niyo naman na bahagi kami ni Mariela ng pamilya niyo? Tara na ho, saka na natin pag-usapan yan. Umalis na muna tayo ng ligtas. Pagkatango ng dalawa ay dali-dali nilang binalikan sa bahay sina Gerald at Julia. Pagkatapos ay lumabas kagad sila sa magarang bahay ni Doña Gorgonya. Habang tinatahak ang daan papunta sa main entrance ay nakita nga nila kung paano masunog ang kapilya. Kasama sa nasunog si Tatang Dennis at Margie na naiwan sa ilalim nito. Doon na rin nagsalita sina Gerald, Julia at Ginang Carmina dahil hindi nila kasama si Bimboy. Nang makita na nila ang van ay saka huminto ang among babae ni Robin habang umiiyak. Nakikiusap yun sa asawa na balikan ng bunso nilang anak. Pasensya na kayo pero hindi na natin mababalikan si Bimboy. Masakit din sa akin to pero wala na tayong magagawa pa. Kailangan na natin makalis dito bago pa tayo mapatay ng 80 kong nanay. Sana maintindihan niyo ako, Carmina, Gerald, Julia. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Robin kung paano umiyak ang amo niyang lalaki. Dahil doon na hindi na rin tuloy niya mapigilang mapayak pero hindi niya yun ipinahalata. Si Mariela naman ay humagulgol din ng humagulgol dahil sa kanya na lumaki si Bimboy. Hindi niya rin matanggap na mawawala na lang ng ganoon ng batang lalaki. Nasa kalagitnaan pa sila ng pagdadalamhati ay bigla nga nilang narinig ang mahinang boses ng batang lalaki mula sa hindi kalayuan. Mama, Papa, Ate, Kuya, Yaya Ella, Yaya Obid. Hintayin niyo po ako. Buhay po ako. Gulat silang napatingin sa kinaroroonan ng boses at gano'n na nga ang tuwa nilang lahat nang makita si Bimboy na tumatakbo. Subalit napawi rin ang tuwa na yon nang makita nila ang dambuhalang walumpat sa likuran ng batang lalaki. Ilang metro ang layo sa kanya. Bilisan po, Bimboy! Takbo na ang bilis! Hindi ko kayo hahayaang makatakas! Lahat kayo mga walang silbi at gagawin ko lang pataba sa maisan ko! Dahil doon ay kagad silang nagsakayan sa van. Pinandar nga kagad yun ni Robin dahil mabuti na lang ay naiwan ang susi mismo sa sasakyan. Kumapit kayong lahat! Ililigtas natin si Bimboy at ipinapangako kung hindi tayo aalis dito nang hindi siya kasama. Mabubuhay tayong lahat! Pangako ko yan sa inyo! Kagad minaobra na matipunong tsoper ang sasakyan. At kahit natatakot ay nilakasan niya ang loob para mailigtas lang ang batang lalaki. Lakas loob siyang sinalubong ng dambuhalang walumpat na patuloy na nagbubuga ng sapot na siya namang sinasalagdi ni Bimboy at ibinabalik lang. Nang malapit na sila, ay kagad binuksan ni Ginoong Rostom ang malaking pinto ng van at saka naman hinatak ni Gerald ang bunsong kapatid. Huminto sila saglit at kaagad umikot. Nang aabanti na, ay biglang tumigil ang sasakyan dahil natamaan ang gulong ng sapot. Nang sasalakay na ang walumpat, ay biglang may naghagis dito ng apoy. Nang mapalingon sila roon ay nakita nila ang owner jeep na sakay sina Bitoy, Itoy at Bongbong. Napaangil na naman sa galit si Doña Gorgonya at dito naman natuon ang atensyon niya.
Sinimantala yun ni na Robin. Lumabas sila saglit at tinanggal ang sapat sa gulong sa katuluyang umalis sa lugar na yon. Narinig na lang nila sa hindi kalayuan ang pagsigaw ng galit na walumpat. Nakita rin nila na tila may mga nasusunog na pero hindi na nila yun pinansin pa. Malaki ang pasasalamat nilang lahat dahil nakaligtas sila sa lagim na yon. Kinabukasan nga ay nabalita na lang nila na nasusunog pa rin hanggang ngayon ang maisan. Makalipas ang ilang araw, binalikan niyo ni Ginoong Rostom kasama si Robin pero puro sunog na ang nakita nila kahit ang bahay. Nakahinga ng maluwag ang Binalikan niyo ni Ginoong Rostom kasama si Robin pero puro sunog na ang nakita nila kahit ang bahay. Nakahinga ng maluwag ang Ginoo pero ang mas ipinagpapasalamat niya ay ligtas ang buo niyang sambahayan. Nanatiling sikreto at palaisipan sa mga taga roon ang totoong nangyari sa lugar na yon. Ilang buwan matapos ang insidenteng yon, ay nabenta nga ang nasabing lupain at ito ang ginamit na panimula ng pamilya para sa panibagong buhay. Dinala rin nila si Bimboy sa isang mahusay na albularyo upang maipagamot ng paunti-unti ang sumpa ng pagiging walumpat. Napag-alaman kasi ni Ginoong Rostom na maaring maalis ang bisa noon pero matagal na proseso na maaring umabot ng ilang taon. Hindi nila sinukuha ng bagay na yon hanggang sa tuluyang nakalaya si Bimbo ng eksakto 21 niyang kaarawan. Wakas!